Ang bahay sa tahimik na kalye ay nababalot ng kadiliman at sa sala ay may dugo, napakaraming dugo. At sa gitna ng tanawing ito ay isang batang ina, nakakaalis lamang ng dalawang sariling anak na lalaki. Sa kanyang leeg ay may malalalim na hiwa, sa kanyang mga braso ay may mga sugat. Ilang minuto pa lamang ang nakalipas mula nang siya mismo ay tumawag sa serbisyong pang-emergency at paputol-putol na sinabi sa dispatcher na may estrangherong pumasok sa bahay. Isang hindi kilalang tao, isang nanloob. Ngunit ang pinangyarihan ng insidente ay mukhang kakaiba. Ang mga bakas ay hindi nagsasama sa isang malinaw na larawan. Ang mga detalye ay parang nag-aaway sa isa't isa. Maya-maya, hindi kalayuan sa bahay, may matatagpo ang maliit na bagay. Sa unang tingin, isang maliit na bagay na halos walang kapansin-pansin, ngunit sa parehong panahon, marahil ang susi ng lahat. May isang espesyal na kategorya ng mga kaso na hindi mo malilimutan. Yaong mga binabalik-balikan mo ng paulit-ulit na umiikot sa iyong isipan ng iisang kaisipan. Ano nga ba talaga ang nangyari doon? Mga kaso kung saan ang mga katotohanan ay matigas na ayaw magkasundo sa isang malinaw na paliwanag. Mga kwentong nakakagulat dahil sa kalupitan at malamig na pagkukuwenta. Mga kwentong hindi kayang tanggapin ng isipan kung paano nagawang gawin ng isang buhay na tao ang ganoon. Kung saan ang mga detalye ay nagsasalungatan sa isa't isa, ang tono ng nagsasalaysay ay nakikipagtalo sa mga ebidensya, kung saan ang katahimikan ng gabi ay nagiging mas malakas pa sa anumang hiyaw. Sa ganitong uri ng mga kaso kabilang ang kwento ngayon. Isang babae na nagngangalang Darlie. Nagsisimula ito sa isang emergency call sa kalaliman ng gabi at sa pinangyarihan ng insidente na hanggang ngayon ay inilalarawan kapwa bilang magulo at maingat na isinaayos. Ngunit ano nga ba talaga ang nangyari doon? Ang pangunahing tauhan ng kwentong ito ay ipinanganak noong Enero 4, 1970 sa maliit na bayan ng Altoona, estado ng Pennsylvania. Isang tahimik na lugar na puno ng kaberdehan, kalikasan at malawak, mapayapang tanawin. Isang lugar kung saan tila ikaw ay protektado, kung saan lumalaki ang mga bata nang hindi naiisip kung anong landas ang dadalhin ng buhay sa kanila balang araw. Sa kalaunan, si Darlie kasama ang kanyang ina at amain-amaina ay lumipat sa estado ng Texas. At ang Texas ay hindi lamang isang punto sa mapa. Ito ay isang espesyal na pananaw sa mundo. Mga sombrerong cowboy, mga baka, mga kabayo, mga laso, mahabang tuwid na mga highway na patungo sa abot-tanaw, at ang pakiramdam ng ganap na kalayaan. At sa isang pagkakataon, sa lugar na ito ay napunta mismo si Darlie. Hindi malinaw kung tumutulong ba siya o dumalaw lamang sa kanyang ina. At doon niya unang nakita siya, si Darren. Siya ay 17, mga 2 o 3 taon mas matanda. Isang lalaking mahinahon, walang yabang o pakitang tao. Mula sa mga taong tahimik na humahawak sa trabaho at tumutulong kung saan kailangan. At siya ay maputi ang buhok, kapansin-pansing maganda, masayahin at may tiwala sa sarili na batang babae, na lubos na nakakaalam na siya ay nakikita. Sa pagitan nila, agad na sumiklab ang gayong silaw, isang bagay na parang pag-ibig sa unang tingin. Sa parehong araw, lumabas sila para sa unang date at mula sa sandaling iyon ay hindi na sila naghiwalay. Ito ang pamilyar na pakiramdam, ang unang yugto ng pag-ibig. Mga paru-paro sa loob, banayad na pangangatog, halong tuwa at pagkabalisa, pakiramdam na sa wakas ay nakarating ka na sa tamang lugar, kahit pa ang lahat ay nagsisimula pa lamang. Sa hinaharap, ang unang lagnat ng damdamin ay umuunlad sa isang tunay at malay na pagmamahal. Noong 1988, makalipas ang mahigit 3 taon mula nang sila ay magkakilala, nagpalitan ng panata sina Darlie at Darren. Ikinasal sila at nangako sa isa't isa ng mahaba at masayang buhay. Isang batang mag-asawa puno ng mga pangarap at kumbinsido sa pormulang __quote_0__. Nagtayo sila ng negosyo, isang kumpanyang nagtest ng teknikal na kagamitan. Maganda ang takbo ng negosyo, totoong maganda. Tumataas ang kita, regular ang pagpasok ng pera, at kasama ng tagumpay ay tumataas din ang kanilang antas ng pamumuhay. Bumili ang mag-asawa ng bahay sa isang tahimik na suburb, maluwang, maayos, ganap na tumutugma sa imahe ng klasikong American Dream.
Tinabas na damuhan sa harapan, pamilyar na mga kapitbahay sa kalye, pakiramdam ng kaligtasan. Sinimulan nilang itayo ang kanilang pamilya. Ipinanganak ang 3 anak na lalaki ng mag-asawa, sina Devon, Damon at Drake. Naging isang tunay na malaking pamilya sila. Sa kwentong ito ay may isang nakatutuwang detalye. Ang lahat ng pangalan sa bahay ay nagsisimula sa D. Darlie, Darren, Devon, Damon, Drake. Hindi mahirap isipin kung paano minsan nagkakaroon ng kalituhan, lalo na kung may tumatawag mula sa katabing kwarto at hulaan mo kung kanino mismo nakadirekta ang tawag. Sa panlabas na tingin ay tila perpekto ang lahat para sa pamilyang ito, isang pamilyang maaaring i-print sa isang postcard. Inilalarawan si Darlie bilang isang mapagmahal at maalagang ina, isang babaeng nagluluto, naghahanda ng pagkain, nag-aalaga sa mga anak na lalaki at literal na namumuhay para sa kanila. Sumusuporta siya sa mga kapitbahay, tumutulong kapag may nagkasakit o nasangkot sa gulo. Alam pa nga na minsan ay tumulong ang mag-asawa sa pananalapi sa isang kaibigan na natuklasang may sakit na kanser. Ibig sabihin, sa unang tingin, hindi lamang sila kahangahangang larawan, sila ay talagang tila tapat at mababait na mga tao. At lahat ng ito ay sa kabila ng halatang kasaganaan. Malaking bahay, negosyo, mga anak na lalaki. Mamahaling alahas, nagpa-plastic surgery si Darlie sa kanyang dibdib at nagsusuot ng kapansin-pansing mga singsing na may diamante. Tinatamasa niya ang kasaganaan at hindi siya nahihiyang ipakita ito. Ito ang American Dream sa pinakadalisay nitong anyo. Sa lahat ng anggulo, lumalabas itong perpektong larawan ng pamilya at iisang detalye lamang ang hindi tumutugma mula sa simula. Noong 1976, nagsimulang humina ang negosyo ng pamilya, bumababa ang mga order, humihina ang daloy ng mga kliyente, samantalang ang mga regular na gastusin ay hindi nawawala. Buwan-buwan ay umiipon ang mga utang, lumalaki ang pinansyal na presyon at ang pamumuhay na nasanay nila, yaong hindi pa nagtatagal ay tila isang bagay na natural sa kanila, ay biglang hindi na nila kayang panindigan. Sa mga credit card, umabot na sa 10,000 dolyar ang naipong utang at maging ang mortgage sa bahay. Ang mismong bahay na kahapon lamang ay simbolo ng tagumpay ay nasa panganib na. Sa labas naman, halos walang nagbabago. Walang biglaang pagbawas, walang nakikitang pagtatangkang magtipid at walang usapan tungkol sa pangangailangang baguhin ang mga nakagawiang pananalapi. Tuloy-tuloy ang buhay sa dating ritmo, mga bakasyon, pamimili, mga bagay na pang-status at ang parehong palabas ng kawalang bahala sa paggastos. Ayon sa mga umiiral na datos, sa panahong ito mismo ay nagpaplano si Darlie kasama ang kanyang mga kaibigan ng isang lakbay sa Cancun. Isa itong Mexican resort sa tabi ng Karibyang Dagat. Hindi ito mura at ang ganitong biyahe ay nangangailangan ng malaking halaga. At dito sumusulpot ang isang natural na tanong, bakit niya ito ginagawa sa gitna ng pagkakabaon sa utang? Banal na pagtanggi ba ito? Isang matigas na optimismo na __. Quote, _isa__. O iyong mismong presyo na nagtutulak sa kanya na panatilihin sa anumang halaga ang imahe ng isang matagumpay na pamilya at ipagpatuloy ang pagkukwento sa mga nakapaligid ng magandang kwento tungkol sa perpektong buhay, para walang makahalata na sa loob ay unti-unti nang nagkakawatak-watak ang lahat. Mahalagang maunawaan na ang mga problemang pinansyal ay isang bagay na kayang kainin ng isang tao mula sa loob ng halos hindi napapansin. Lalo na kapag sa bahay ay may 3 maliliit na bata. Sa kusinang mesa ay umiipon ang isang tumpok ng hindi pa nababayarang mga bayarin at ang negosyo ng pamilya ay hindi na lumalapit man lamang sa kinikita nito noong una. At sa labas, nakatayo pa rin ang nagniningning, perpektong pamilya, yaong eksaktong larawang parang postcard. Ngunit sa loob, sa likod ng nakasaradong pintuan, ang larawan ay maaring ganap na naiiba. Mga gabing walang tulog, kung saan nakahiga ka habang binibilang sa isip kung ano ang ipambabayad sa mga bayarin sa susunod na buwan. Sa ngayon ay wala pang kritikal, sa ngayon ay isa lang itong pamilya na napunta sa pinansyal na gulo, kagaya ng libu-libo pang ganito sa bansa. Ngunit kung minsan, sa mismong mga ganitong kwento lumalaki ang tunay na kakilakilabot na mga bagay.
Hindi mula sa iisang sandali, hindi mula sa iisang pagsabog, kundi mula sa dahan-dahang lumalaking presyon. At isa lang ang tanong dito, hanggang kailan pa kakayanin ng maingat na itinayong pasada bago ito tuluyang mapunit at malantad ang lahat ng matagal nang nakatago sa loob? At ngayon, ika-6 ng Hunyo, 1996, 2:31 ng madaling araw. Isang tahimik na suburban na lugar, isang karaniwang nakahiwalay na bahay para sa isang pamilya. Mga ganitong bahay ay nakatayo sa Amerika, libo-libo, sa magkakaparehong mga kalye. Sa emergency hotline ay tumawag ang isang tao. Sa kabilang dulo ng linya ay isang babae na halos hindi na makapagkontrol sa sarili. Putol-putol ang hininga, malinaw na panik sa boses, magkakapatong ang mga salita. Sumisigaw siya sa telepono, nagmamakaawa sa operator na huwag magdiskonekta, sinasabing kailangan niya ng tulong, na ang mga anak niya ay may sugat, at kailangang magpadala agad ng tao. Si Darlie nga ang tumatawag. Habang patuloy siyang nakikipag-usap sa dispatcher, dumating na ang mga unang pulis sa bahay. Isa sa mga investigador ay naalala ang sandaling iyon ng buong detalye kalaunan. Ayon sa kanya, halos hindi pa niya naipapark ang kotse sa harap ng bahay, may lalaking tumakbo palabas mula sa pintuan. Sumigaw ang pulis na huminto siya para makita kung sino ang nasa harapan niya at kung ano ba talaga ang nangyayari. Si Darren pala iyon, ang asawa ni Darlie. Nang tanungin kung ano ang ginagawa niya sa labas sa kalaliman ng gabi, sumagot si Darren na nakatira siya sa bahay na iyon at balak niyang tumawid sa kabilang kalsada para tawagin ang kapitbahay na nurse. Kung ano nga ba talaga ang nangyayari sa segundong iyon sa pintuan at bakit nasa ganoong kalalim na pagkapanik si Darren, at tunay nga bang ang nurse ang dahilan ng pagtakbo niya o may iba siyang dahilan kung bakit siya nasa pintuan sa kasagsagan ng bangungot sa gabi? Nang sa wakas ay pumasok na ang pulis sa loob ng bahay, hawak pa rin ni Darlie ang telepono at kausap ang operator. At ang kasunod na nakita ng opisyal sa lahat ng pagkakataon ay hindi na niya malilimutan kailanman. Anuman ang sapitin ng kanyang buhay sa darating na panahon. Sa sala, mismong nasa sahig, nakahiga ang dalawang pinakabata. Mismong ang investigador ang naglarawan kalaunan ng tagpong iyon ng ganito. Nakita niya ang dalawang anak na lalaki ng may-ari ng bahay sa sahig ng sala. Sa isa sa kanila, agad nakitang wala nang magagawa pa. Ang pangalawa ay gumagalaw pa. Si Darlie naman ay nakatayo ilang metro lamang mula sa sarili niyang mga anak at patuloy na nakikipag-usap sa telepono. Ang dalawang mas malaki, sina Devon at Damon, ayon sa lahat ng palatandaan, ay tinaga ng matalas na bagay. Maraming sugat ang natagpuan sa kanilang mga katawan. Sa pagdating ng pulisya, ang panganay na 6 na taong gulang na si Devon ay hindi na nagpapakita ng kahit anong tanda ng buhay. Ang mga pinsala niya ay hindi na kayang labanan ng katawan. Ang pangalawa, ang 5 taong gulang na si Damon, ay mahinang gumagalaw pa, sinusubukan pang lumaban para sa bawat sandali. Ang pinakabata ay hindi niya makakalimutan hanggang sa katapusan ng kanyang mga araw. Si Damon ay nakatingin sa mga pulis na nakadilat ang mga mata, umuubo ng dugo, at sa kanyang tingin ay mababasa ang totoo at malay na takot. Ayon sa opisyal, parang naiintindihan ni Damon na papaalis na siya at ang pangunawang ito ay makikita sa ekspresyon ng kanyang mukha. Nang bumalik si Darren, ang ama, sa loob ng bahay, hiniling ng investigador na tulungan siyang iligtas si Damon. Hindi inaalis ng pulis ang tingin sa kanya ni isang segundo at tinitingnan na siya ngayon hindi bilang kasamahan sa kapighatian, kundi bilang taong nararapat suriin ang nangyayari mula sa labas. Talagang sinusubukan ba ng ama na tulungan ang kanyang sariling anak o may kakaiba sa kanyang pag-uugali, isang bagay na hindi tumutugma sa karaniwang reaksyon ng isang magulang sa ganitong nakakagulat na sitwasyon? Bukas ang telebisyon sa sala hanggang sa kalaliman ng gabi. Ang dalawang nakatatandang anak ay nakatulog sa ibaba, malapit sa kanilang ina, at sa gabing iyon mismo magsisimula ang lahat. Sa sandaling iyon, tumingin siya patungo sa kanyang asawa upang malaman kung tumutulong ito. Si Davin sa oras na iyon ay gumagawa ng CPR. Ang mga magulang ay desperadong sinusubukang iligtas ang pinakabata sa kanilang mga anak na lalaki, ngunit napakalubha ng mga sugat. At sa ilang minuto lamang matapos ang nakatatandang kapatid, hindi rin nakaligtas si Damon.
Sa ilang sandali lamang, nawala ng pamilya ng 2 anak na lalaki ng sabay. Si Darlie mismo ay malubharing nasugatan. Sa kanyang katawan ay maraming hiwa at mga marka ng pasa. May mga marka sa kanyang mga braso at bukod pa rito, dumaan ang isang matalim na bagay sa kanyang lalamunan. Ang kwintas na suot niya sa leeg ay tumimo ng napakalalim sa kanyang laman dahil sa hampas, kaya kalaunan ay kinailangan itong tanggalin sa pamamagitan ng operasyon. Dinala si Darlie sa ospital at nakaligtas siya, ngunit gaya ng sasabihin ng mga doktor kalaunan, ang lahat ay literal na nasa loob ng 1 milimetro. Siya mismo ay maglalarawan nito sa ganitong paraan. Ang lalamunan ay nahiwa mula sa isang dulo hanggang sa kabila. Sinabi ni Darlie na ang carotid artery ay napunit ngunit hindi tuluyang naputol. Kung mas malalim pa ng ilang milimetro, na sa esensya ay halos walang anuman, mauubusan na siya ng dugo sa loob ng ilang minuto at wala nang magiging karugtong ang kwentong ito, 2 milimetro sa pagitan ng buhay at ng maaaring nangyari. Pagkatapos ay sasabihin ni Darlie na isang estranghero ang pumasok sa bahay, isang hindi kilalang lalaki. Sa panahon ng pag-atake, bakit walang nakarinig ng anuman, 2 sa mga pinakabata na hindi na maibabalik, ang ina na nagsasabing nakipaglaban siya para sa kanyang buhay, at ang pinangyarihan ng insidente na sa lalong madaling panahon ay magbibigay ng mas maraming tanong kaysa sa sagot. Inilarawan ni Darlie mismo ang simula ng araw na iyon bilang pinakakaraniwan. Isang gabing walang anumang kapansin-pansin. Ang telebisyon sa sala, ang 2 nakatatandang anak na lalaki kasama niya ay nakatulog sa unang palapag sa harap ng screen, at ang pinakabata noong gabing iyon ay natutulog sa itaas. At ganito ang lahat, parang nakasanayan na, payapa gaya ng dating gabi. Isang pamilya na pagkatapos ng mahabang araw ay basta na lang naidlip sa pagod, at pagkatapos, ayon sa kanya, may nangyari. Sinabi ni Darlie na ginising siya ni Damon. Ang mga nakatatanda ay nakaidlip sa tabi niya at ang mga sumunod. Ang naaalala niya, si Damon ay nakaupo sa kanyang balikat. Idinidiin nito ang kamay sa kanyang balikat at tinatawag siya underscore, quote, underscore, 2, underscore, ang tatawagin nito sa ina. At nang imulat niya ang kanyang mga mata, di umano ay nakita niya ang isang lalaki na papalayo patungong kusina. Isang estranghero sa iyong bahay sa kalagitnaan ng gabi. Isang pakiramdam na mahirap mang isipin para sa sino mang hindi pa nakaranas nito. Sapat ng alalahanin kung paano minsan nakakapanginig ang kaluskos sa sarili mong apartment, na pagkamalan ang silweta ng mahal sa buhay sa anino, at napagtanto mong kahit pamilyar na figura sa dilim ay kayang takutin ka hanggang kaibuturan ng iyong kaluluwa. Na may natutulog sa iyong bahay na kapamilya, at sa paningin ng silweta sa pasilyo, ang puso mo ay literal na nahuhulog sa iyong mga sakong. At doon naman ay sariling tao lang pala. Gaano pa kaya kung mapagtanto mong sa harap mo ay tunay ngang estranghero, hindi inanyayahan, handa sa kahit ano? Ayon kay Darlie, may suot itong baseball cap sa ulo. Hindi niya nakita ng malinaw ang mukha, silweta lamang, paggalaw lamang patungo sa kusina. At bukod pa rito, umano ay narinig niya ang tunog ng bumabasag na salamin. Bintanang sinira ng taong pumasok ng pilit sa bahay. Pagkatapos, ayon sa kanyang bersyon, tumayo siya at sinundan ng hindi kilalang ito. Una sa kusina, pagkatapos mula sa utility room patungo sa garahe. Tumayo siya, katabi si Damon, at nang marating niya ang sulok ng kusina, nakita niya kung paano dumaan ang lalaki sa utility room at lumabas patungo sa garahe. Mula sa pananaw ng katinuan, ang ganitong pag-uugali ay tila kakaiba. Bakit susundan ang taong kakalusob lang sa iyong pamilya? Bagaman dapat unawain, sa ganitong sitwasyon, kapag ang katawan ay tinatamaan ng alon ng adrenaline, kakaunti ang nakakapag-isip ng malinaw kung ano nga ba ang kanilang ginagawa. Sa ganitong kalagayan, ang tao ay kumikilos sa puro instinct at imposibleng mahulaan ng maaga ang sarili mong reaksyon. Ang bersyon ni Darlie sa kahit anong paraan ay malinaw na nakaayos. May pumasok na estranghero sa bahay. Dumaan ito sa kusina at nawala sa pamamagitan ng garahe. Iisa lamang ang tanong,
Tumutugma ba ang kanyang kwento sa kung ano ang matutuklasan kalaunan sa pinangyarihan ng insidente o kulang sa larawang ito ang isang mapagpasyang detalye? At pagkatapos kaagad ng pag-atake, sinimula ng mga investigador ang kanilang trabaho. Sinisimulan nilang ibalik hakbang-hakbang ang takbo ng gabing iyon at literal na milimetro-milimetrong sinusuri ang bahay. Ang anumang pinangyarihan ng insidente ay isang palaisipan. Bawat bakas, bawat puhok, bawat patak ay may kakayahang magkaroon ng kahulugan. Sama-sama silang nagkukwento ng bahagi ng kasaysayan at minsan ang kapaligiran. Ang mga silid ay nagsasabi ng higit na katotohanan kaysa sa mga taong naglalarawan dito. Alam ng karanasan na investigador, ang bahay pagkatapos ng ganitong trahedya ay nagiging isang uri ng tahimik na saksi na hindi marunong magsinungaling. Ang mga pumipigsik na patak ay sumusunod sa kani-kanilang mga batas ng pisika, ang muebles ay gumagalaw sa paraan kung paano ito gumagalaw, at ang mga bagay ay nasa eksaktong lugar kung saan sila inilagay ng mga pangyayari, hindi ng isang gawa-gawang bersyon ng sinuman. Sa pagsusuri ng bahay, sa simula ay natutuklasan ng mga investigador ang mga detalyeng tila nagpapatunay sa bersyon ni Darlie. Sa garahe ay natuklasan ang isang hinating screen ng bintana, potensyal na pasukan para sa isang estranghero. Sa loob mismo ng bahay, natagpuan ang isang kutsilyong pangkusina na sa kalaunan ay tutukuyin bilang posibleng instrumento. Ang kutsilyong ito ay bahagi ng set na nasa kusina ng pamilya. Ayon sa bersyon ng investigador, may pangalawa pang ginamit, ngunit ito ay tuluyang nawala ng walang bakas. Hanggang sa puntong ito, ang larawan ay mga bakas ng desperadong pakikipagtunggali. Sa kasagsagan, may mga ebidensya sa halos lahat ng ibabaw. Sa sahig ay mga piraso ng baso ng alak. Sa sala ay nakatihaya ang isang plorera ng bulaklak. May mga marka sa karpet. May mga marka sa kusina. Mga ebidensya, mukhang nasa halos bawat ikalawang bagay. Sa unang tingin, ang lahat ng ito ay parang bakas ng magulong pakikipagtunggali, na para bang may sumira sa lahat ng bagay na nadampot. At dito mismo nagsisimula ang trabaho ng mga investigador, maghanap ng katotohanan dito. Hindi nagsisinungaling ang mga ebidensya, ngunit madali itong maling bigyang kahulugan. At may bahagyang nakatutuwang aspeto dito. Tila bumubuhay ang bahay at nagsisimulang makipag-usap sa mga dumating. Literal nitong sinasabi kung ano ang nangyari rito. Kailangan lang makinig ng mabuti. Ang unang pagdududa sa bersyon ni Darlie ay lumitaw pa sa pintuan mismo. Isa sa mga investigador na nagtrabaho noong gabing iyon, sa kalaunan ay maaalala niya ang sandaling iyon nang pumasok siya sa sala. Ang mga medikal na tagatugon ay nakikipaglaban pa para sa buhay ng kanyang anak. Lahat ay nasa pinakapuso ng pangyayari at sa sandaling iyon ay nagtanong si Darlie. Hindi siya nagtatanong tungkol sa bata o tungkol sa umatake. Nagtatanong siya tungkol sa kanyang mga alahas. Nakatayo ang may-ari ng bahay sa bar counter sa pagitan ng kusina at sala, mukhang hiwalay sa lahat na parang nangyayari ang lahat ng ito sa ibang tao. Sa katunayan, lumilitaw ang impresyon na ang kanyang isipan ay hindi abala sa pinakabata o sa kanyang kuya na nakahiga sa counter. Interesado siya kung may nawala ba, kung kinuha ba ng kriminal ang kanyang mga alahas. At sa mismong sandaling iyon, ang isa sa kanyang mga anak ay wala na, ang isa pa ay kumakapit pa sa buhay. Bakit magtatanong tungkol sa mga alahas? Pagkagulat, pagkalito, pagsisikap na manghawakan kahit paano sa pamilyar. At agad na nakakapansin ang sumusunod na detalye. Ang mga alahas ay walang nawala sa kabila ng di umano'y naganap na pagnanakaw. Patuloy na nakalatag ng bukas, hindi nagagalaw mismo sa counter. Bakit pupunta sa bahay ang isang magnanakaw at hindi kukunin ang pinakamahalagang bagay na nasa harapan? Bakit niya iiwanan ang mga alahas na pinuntahan niya raw? Ito ay simula lamang ng mga hindi pagkakatugma. Sa lugar mismo, si Darlie mismo ay nagkukuwento sa mga investigador ng isang kapansin-pansing bagay. Ayon sa kanya, hinawakan niya ang kutsilyo, ang mismong kutsilyo ng karne na ginamit sa pananakit sa kanyang mga anak. Hinawakan niya ito at pinunasan ang mga marka ng daliri. Maginhawang paliwanag para sa kasong matagpuan pa rin ang kanyang mga fingerprint sa talim. Ngunit dito rin ay lumilitaw ang isang katumbas na tanong, bakit hahawakan pa ng biktima ang instrumento? Bakit pupunasan ang mga posibleng fingerprint mula rito kung ikaw mismo ang biktima?
pagkalito, bigla ang impulso, o pagtatangkang magbigay ng paliwanag ng maaga bago ka patanungin ng mga nakakaabalang katanungan. At saka iyong basag na kopita. Nakahandusay ito sa sahig, kalat-kalat ang mga bubog sa tile. Ngunit nang tingnan ng mga investigador ng mas mabuti, may napansin silang kakaiba. Sa ilalim ng mga bubog, may dugo. Ipapakita ng karagdagang pagsusuri na ang dugong ito ay kay Darlie mismo. Ibig sabihin, ang dugo ay nandoon na bago pa nabasag ang kopita. Subalit sa kanyang salaysay, iba ang kwento. Iginiit niya na narinig lamang niya ang pagbasag ng salamin, samantalang siya ay natutulog pa ng mga oras na iyon. Ang pag-atake. Sumunod ang kusina. Sa tabi ng pader, may nakatayong itim na vacuum cleaner at ito ay literal na may dugo. Hindi lang ilang patak na nasa bugan, may dugo sa katawan nito, sa hawakan, sa sahig sa ilalim. Mukhang may humawak sa vacuum gamit ang mga kamay na may dugo, kinilos ito, inilipat. Mas kapansin-pansin ay sa ilalim nito, may natuklasan silang mga marka ng pag-ulong ng gulong na may dugo at isang yapak ng paa. Pagkatapos ng laboratory analysis, mapapatunayan na ang dugo at ang yapak ay parehong kay Darlie. Bakit ililipat ang vacuum sa gitna ng pinangyarihan ng pag-atake? Para may punasan? Para may itago? Para may iset up? Kasabay nito, sinuri nila ang nightgown na suot ni Darlie ng gabing yon. Sa likuran nito, may mga mansa ng dugo at maliliit na patak, splatter, na sa kalaunan ay iuugnay nila sa mga sandali ng pananakit. Ganito binigkas ng isa sa mga investigador. Tanging ang paggalaw ng patalim pataas pababa lamang ang makapaglalagay nito sa ibabaw ng tela. Sa harapan ng parehong damit, may mga splatter din silang natagpuan. At kung ang malalaking mancha ay maaari pang ipalagay na bunga ng pagtulong ng ina sa kanyang mga anak, ang maliliit na patak na ito ay hindi, magkaiba ang pagkakabuo nito. At sa wakas, iyon ngang sinasabing pinasukan ng salarin, ang hiniwang screen sa garahe. Sa masusing pagsisiyasat, may naghihintay na sorpresa sa mga investigador. Sa isa sa mga kutsilyo sa kusina, iyong may bilog na dulo, may natuklasan silang mga hibla. Mga hibla mismo ng nasabing screen, at binuksan nito ang isang ganap na bagong serye ng mga tanong. Kung ang salarin ay kailangan munang pumasok sa pamamagitan ng paghiwa sa screen para makapasok sa bahay, paano niya nagamit doon ang isang kutsilyo na nakapatong sa kusina? Lumalabas, kailangan muna niyang makapasok sa loob, kunin doon ang kutsilyong pangtinapay, bumalik sa bintana, hiwain ang screen. Pagkatapos ay bumalik muli, ibalik ang kutsilyo sa lalagyan, at saka pa lamang kukuha ng ibang kutsilyo para atakihin ang may-ari ng bahay at ang kanyang mga anak. Sa katotohanan, kung pakikinggan, kakatwa ito. Mahinhin pa nga ang sabihing kakatwa, at isa sa pinakamahiwagang ebidensya ay matatagpuan hindi sa loob ng bahay. Matutuklasan ito mga 69 na metro ang layo mula rito sa pinakamalapit na eskinita. Ito ay isang medyas na may bahid ng dugo. Ipapakita ng pagsusuri na ang dugo rito ay pag-aari ng parehong mga nasawi, sina Damon at Devon. Mamaya may lalabas na isang detalye sa kaso na partikular na kakaibang pakinggan, isang medyas. Isang karaniwang medyas ng bata, natagpuan mismo sa tabi ng rehas ng kanal ng tubig ulan. At narito ang tanong na agad sumasagi sa isip. Paano ito napunta roon? Baka nahulog ito ng inilarawan ni Darlie bilang umatake habang tumatakbo? O baka may nag-iwan nito doon ng sadya? Bagay. Sa medyas na ito, matatagpuan ang dugo ng 2 anak na lalaki, at narito ang talagang nakapagpapaalinlangan. Ang medyas ay nakahimlay sa tabi ng rehas ng nakalantad. Nakikita ng lahat na para bang ang naglagay nito ay gustong mapansin ang nakitang bagay. Ang ebidensya ay hindi itinatago. Ayon sa bersyon ng investigasyon, kung talagang sinusubukan ng tao na pagtakpan ang kanyang mga bakas, itinatapon niya ang mga gamit sa basurahan sa isang lugar sa bakuran o direktang ihinuhulog sa imburnal. Hindi niya iiwan sa kitang lugar na parang may pirma. Tingnan mo rito, hanapin mo ako. At ganoon talaga ang hitsura nito. Ang medyas ay nakahimlay ng lantad na parang sinadya. At narito tumitindig ang isang simpleng tanong, bakit may gagawa nito? Sa susunod, may natitira pa sa investigasyon. Pagsusuri ng dugo at DNA mula sa lugar ng pangyayari.
Ang datos na ito ay maaaring magpatibay sa larawan na isinalaysay ni Darlie o ibaligtad ito ng buo at maglatag ng mga bagong palaisipan. Una, ang dugo. Ayon sa kanya, hinabol niya ang umatake sa buong bahay, ngunit ang pattern ng mga patak ay nagsasabi ng iba. Ang paggalaw ay kalmado, may sukat, walang anumang kaguluhan o pagtakbuhan. Bukod dito, sinabi niya na hinabol niya ito hanggang sa garahe mismo, ngunit sa garahe ay walang nakitang kahit isang patak. Paano ito magiging posible? Ang isang tao ay nagpapaagos ng dugo sa buong bahay at pagkatapos, nang marating ang garahe, parang biglang tumigil sa pagpatak. Sinabi ni Darlie na nangyari ang pag-atake habang nakahiga siya sa sofa, ngunit sa mismong sofa ay walang bakas ng dugo. Sa halip, natagpuan ito sa tabi ng lababo sa kusina. May naghuhugas doon, sinusubukang maghugas ng isang bagay. Sumunod, dumating sa pagsusuri ng DNA, at ang resulta nito ay lumabas na lubhang malinaw. Ang lahat ng bakas ng DNA na nakuha sa lugar ay nabibilang sa 3. Walang DNA, walang ibang fingerprint din, iisang fingerprint lamang ang nanatiling hindi nakilala. Para sa mga investigador, ang larawan ay nabubuo ng malinaw. Ayon sa kanilang bersyon, ang salaysay ni Darlie ay hindi tumugma sa katotohanan at ang lugar ng pangyayari ay siya mismo ang nagpalabas para ilipat ang hinala sa isang gawa-gawang estranghero. Sasabihin ng isa sa mga investigador kalaunan ng ganito. Para sa kanya, mula sa simula ay halatang-halata na ang kanyang salaysay ay hindi totoo. Malapit, hindi mukhang totoo. Ang isa o dalawang hindi pagkakatugma ay maaaring isisi sa stress o sa pagiging masamang ina, ngunit ang buong kwento ay hindi nagkakatugma. At gayunpaman, ganoon ba talaga kalinaw ang lahat? Karamihan sa mga ebidensya ay nakaturo sa iisang direksyon, ngunit may mga tanong na hindi nawala. Kung talagang si Darlie mismo ang nag-set up ng lahat, bakit niya pinasakitan ang sarili ng ganoon kalala? Ang kanyang lalamunan ay nahiwa ng ilang milimetro lamang mula sa puntong kung saan hindi na siya matutulungan. Isang napakaliit na agwat sa pagitan ng buhay at ng maaaring na iba ang takbo. Halos imposibleng kalkulahin ito ng maaga. Sino ang papayag sa ganoong panganib para lang sa isang pakitang tao? At ang pinakamahalaga, bakit niya gagawin ang lahat ng ito? Gagawin ang ganoon sa sarili niyang mga anak na lalaki. Inilarawan ng mga kapitbahay si Darlie bilang isang maalaga at mapagmahal na ina. Isang taong namumuhay para sa pamilya. Gawin sa kanyang mga anak ang nangyari. Ngunit kung gayon, bakit walang nakitang ibang DNA sa bahay, walang ibang fingerprints, walang kahit isang matibay na bakas na may iba pang tao sa apartment noong gabing iyon? Alin sa dalawang bersyon ang mas malapit sa katotohanan? 12 araw pagkatapos ng gabing iyon, noong Hunyo 18, 1976, si Darlie kasama ang asawang si Darren ay tinawag sa istasyon ng pulisya para sa pakikipag-usap at ilang mga karagdagang tanong. Ngunit nang tumawid ang mag-asawa sa pintuan ng gusali ng pulisya, wala sa kanila ang nakakaalam na isa lang sa kanila ang lalabas pabalik. Pagkatapos ng pag-uusap, umalis si Darren sa istasyon. Si Darlie hindi. Ikinukulong ng mga pulis ang 26 na anyos na ina. Inihain sa kanya ang akusasyon kaugnay ng nangyari sa kanyang mga anak. Sa puntong ito, masyado ng maraming hindi pagkakatugma ang naipon sa kanyang mga salaysay. Para sa karamihan, ang representante ng district attorney ay magbubuo ng ganito ng simple. Sa bahay ay nangyari ang isang tunay na sakuna at kapag may ganoong nangyayari, ang nagkasala ay halos palaging nasa hanay ng mga nasa bahay. Si Darlie mismo ay patuloy na pinaninindigan ang kanyang bersyon at higit sa lahat, iginigiit ang kanyang pagiging inosente. Iginigiit niya na hindi niya hinipo ang kanyang mga anak at wala siyang kinalaman sa nangyari sa kanila. Pagkatapos lamang ng ilang buwan, binuksan ang proseso laban sa kanya. At sa prosesong ito, mayroong isang mahalagang detalye. Sa sentro ng akusasyon ay tanging ang nangyari kay Damon dahil ang pangalawang posibleng sandata ay hindi natagpuan. Ipinakita ng autopsy na ang natuklasang kutsilyo ng karnero sa lugar, ayon sa lahat ng senyales, ay maaaring magdulot ng sugat sa isa lamang sa mga anak. At ito ang problema.
Sa kutsilyong iyon ay natagpuan lamang ang dugo ni Damon. Mga bakas ng dugo ni Devon sa talim ay wala. Iyon ang dahilan kung bakit inihain kay Darlie ang akusasyon sa isang yugto lamang. Noong Enero 6, pinakinggan ng korte ang mga pambungad na pananalita ng mga panig. At sa buong proseso ay nakabitin ang isang tanong, mabigat at hindi komportable. Kaya ba ng isang ina na magtaas ng kamay laban sa sarili niyang mga anak? Ang piskalya ay walang pag-aalinlangan ni isang segundo. Ayon sa kanyang bersyon, ng gabing iyon ay walang ibang tao sa loob ng bahay, walang estranghero na pumasok mula sa labas. Si Darlie mismo ang nasa loob at siya mismo ang nagdala sa lahat sa yugtong iyon. At pagkatapos, ayon sa pag-aakusa, sinikap niyang ayusin ang lahat para mukhang may talagang pumasok sa bahay. Gamit ang isang kutsilyo para sa tinapay, hiniwa niya ang moskitero sa garahe. Pagkatapos ay tumakbo palabas, naglakad ng halos 69 na metro sa eskinita at iniwan doon ang isang medyas na may bahid ng ebidensya. Maliit na detalyeng pisikal na dapat ay may papel na ginagampanan at magmukhang bakas ng tumatakbong umaatake. Pagkatapos noon, ayon sa lohika ng taga-usig, bumalik siya sa bahay at sinaktan ang sarili. Kasama na rito ang pagsugat sa sariling lalamunan. Huling matinding hagis na nilayon upang kumpletuhin ang larawan ng pananalakay ng iba at saka lamang siya tumawag sa serbisyong pang-emergency. Isang pagtatanghal, isang script na pinag-isipan ng maaga. Ganito ito nakikita ng pag-aakusa. At sa proseso ng paglilitis, naglalatag ang taga-usig ng mahabang listahan ng ebidensya. Kabilang dito ang testimonya ng forensic expert na pumupuna sa papel ng kutsilyong pantinapay at nagpapatibay sa mga konklusyon. Ngunit sa loob ng korte, lumitaw pa ang dalawang bagay na may katumbas na bigat. Ang una ay isang entry sa tala-arawan. Ayon sa investigasyon, ginawa ito ni Darlie ilang linggo lamang bago ang trahedya. Mayo 3, ganito ang teksto. Sa anumang kalagayan, huwag ninyong isipin na kasalanan ninyo ito. Para sa taga-usig, malinaw na malinaw ang lahat. Ayon sa kanya, may mga ganoong kaisipan sa isipan niya. Iba ang pagtingin ng depensa rito. Halos hindi isinasaalang-alang sa korte na ilang panahon lamang bago nito, isinilang ni Darlie ang kanyang ikatlong anak na lalaki at dumaranas siya ng postpartum depression, isang kondisyon na kayang durugin ang isang babae mula sa loob. At lumitaw ang tanong, maaari ba mula sa maikling linyang nakasulat sa tala-arawan ay magkaroon ng konklusyon na nasa harap natin ang isang taong handang magtaas ng kamay laban sa sarili niyang mga anak na lalaki? Hindi ba nangyayari na ang sandali ng kawalan ng pag-asa at ang mga pinakapribadong kaisipan ay nagiging isang bagay na mas malakas kaysa sa kung ano talaga ang mga ito? At pagkatapos, naglalabas pa ang pag-aakusa ng isa pang ebidensya na magbabago sa pananaw sa kabuuan ng proseso, isang video recording. Doon nakuhanan si Darlie at ang kanyang pamilya sa libingan ng mga anak na lalaki 8 araw lamang pagkatapos ng trahedya. Sa mga kuha, ngumingiti siya, kumakanta ng happy birthday. Dahil sa araw na iyon, dapat ay kaarawan sana ni Devon. At nagpapaspray siya sa libingan ng tinatawag na silly string, isang lata na nagbubuga ng kulay na sinulid na karaniwang ginagamit sa mga pagdiriwang. Isa sa mga nasa loob ng korte ang mag-aalala kalaunan, nakita kung paano tumugon ang marami sa hurado ng eksakto sa parehong paraan. Hindi sila makapaniwala sa kanilang mga mata, literal silang nawala ng balanse. Para sa taga-usig, ang recording na ito ay naging isa sa mga pinakamahalagang sandali. Hindi ganito kumikilos ang isang nagdadalamhating ina, may tumataas na counter-question, ano nga ba talaga ang itsura ng kalungkutan? Hindi ba't bawat isa ay may karapatang dumaan dito sa sarili niyang paraan? Sa kasagsagan ng paglilitis, gumawa ng mapanganib na desisyon si Darlie. Salungat sa payo ng kanyang sariling mga abogado, pumayag siyang magbigay ng testimonya. Ngunit sa cross-examination, hakbang-hakbang na pinatitindi ng piskal ang presyon at sa isang punto ay napigtas siya. Ipinapahayag ni Darlie na siya ay may amnesia, bigla ang pagkawala ng memorya, mga butas sa kanyang mga alaala. Hindi nagmamadaling maniwala ang piskal dito. Ayon sa kanya, ipinapahayag niya ang mga butas sa memorya. Ngunit ang amnesia na ito ay sadyang napapanahon.
Sa tuwing nahaharap siya sa isa pang hindi komportableng ebidensya, agad siyang naglalabas ng bagong bersyon ng mga pangyayari. Sumusugod ang depensa sa labanan. Lahat ng mayroon sila. Sinisikap ng mga abogado na ibasura ang mga ebidensya. Walang mga saksi, walang pag-amin, walang motibo. Idiniin ng abogado ni Darlie. Wala siyang kahit katiting na dahilan upang itaas ang kanyang kamay laban sa kanyang sariling mga anak. Bukod sa mga bakas at kontradiksyon, anumang ganitong kaso ay bumabagsak sa motibo. Dito naman pumapasok ang sikat na oras ng piskalya. Sa harap ng korte, iginuhit nila ang larawan ng isang babaeng layaw at naitulak hanggang sa labi dahil ang negosyo ng kanyang asawa ay hindi nagdadala ng sapat na pera upang masakop ang mga bayarin. Sa larawang ito, lumalabas na si Darlie na dumaranas ng depresyon at sabay na kumbinsido sa sariling kakaibang pagkatao. Si Darlie ay may pananagutan sa pagkawala ng buhay ng kanyang 5 taong gulang na anak na si Damon. Pinakamataas na parusa, kamatayan, malakas na iniksyon. Hatol na nakatakdang putulin ang kanyang buhay dahil sa loob ng 8 oras na ito ay hindi lamang ang tanong ng kanyang pagkakasala ang pinagpapasyahan, kundi pati ang tanong ng kanyang pag-iral. Mga dingding ng maliit na selda at ang kamalayang isang araw ay maaaring magpasya ang estado na wakasan ng kanyang buhay. At sa mismong oras na ito, sa loob ng korte ay nakaupo ang mga tao. Ibinaba ang hatol, nilagyan ng tuldok, at sa mismong sandaling iyon nagsimulang sumiklab ng totohanan ng diskusyon sa palibot ng kaso. At una sa lahat ay para kay Darin. Sa loob lamang ng ilang araw, halos lahat ay nawala sa isang tao, 2 anak na lalaki, at ngayon pati na rin ang asawa. Sa legal na paraan, sarado na ang kwento, ngunit sa labas ng korte ay maraming tao ang hindi naniniwala sa pagkakasala ni Darlie at kumbinsido na sa isang lugar ay malaki ang pagkakamali ng investigasyon o ng mga hurado. Pinakamalakas sa koro na ito ay ang sarili niyang mga kamag-anak. Para sa mga malalapit sa kanya, ang mismong ideya na maaaring naitaas ni Darlie ang kanyang kamay laban sa sarili niyang mga anak na lalaki. Hindi inaayawan ni Darin si Darlie. Hindi niya tinatanggal ito sa kanyang buhay. Isang beses bawat 3 linggo ay pumupunta siya upang bisitahin ito, hindi nilalaktawan kahit isang pagbisita at sa publiko ay nananatili siya sa panig nito. Para sa kanya, ang larawan ng gabing iyon ay hindi nagbago kailanman. May estranghero na pumasok sa bahay, kumitil sa mga anak, at iniwan siya mismo na nababalot sa dugo. Sa bersyong ito siya namumuhay maging ngayon. May matitinding paratang din. Ayon sa kanya, ang asawa niya ay hinatulan hindi dahil sa ebidensya, kundi dahil sa reputasyon. Sa paglilitis, ginawa siyang halimaw, kinukwestiyon ang bawat maliit na detalye mula sa video hanggang sa mga litrato. Kung ganito ang pamantayan sa paghatol sa bawat tao sa bansa, sabi niya, halos lahat ay magmumukhang may sala. Sa hukuman, halos lahat ng masasamang salita ay ibinato kay Darlie, ngunit ayon sa kanya, hindi siya ang taong ipinakita sa screen sa maikling clip. Dahil patuloy na naniniwala ang mga kamag-anak sa kanyang inosente, nagsimula silang maghanap ng mga taong kayang tumulong. Ang sunod-sunod na kaganapan ay umakay sa kanila sa isang milyonaryo mula sa Texas. Ang taong ito ay dati nang sumuporta sa isang bilanggo na naghihintay ng kanyang oras sa death row. At sa pagkakataong ito, pumayag siyang mag-ambag, kumuha ng abogado para muling suriin ang buong kaso mula sa simula. Halos kaagad, inilipat ng tagapagtanggol ang atensyon sa hindi inaasahang direksyon. Tumingin siya sa lugar na hindi gaanong pinagtuunan ng pansin noon, kay Darin mismo. At may konkretong dahilan. Si Darlie ay may insurance sa buhay na may halagang humigit kumulang $300,000. Kung hindi rin siya nakaligtas ng gabing iyon, ang buong halagang iyon ay mapupunta sa asawa. Pera na, sa lohika, ay maaaring magamit upang isara ang naipong mga utang at mga butas sa pananalapi. Susunod na lumitaw ang isang dokumento na nagdulot ng higit pang mga tanong. Ito ay isang nakasumpang deklarasyon kung saan inamin ni Darin na humigit kumulang 3 buwan bago ang trahedya, naghahanap siya ng taong handang umano'y pumasok sa kanilang bahay. Ang plano ay simple, magpanggap ng pagnanakaw upang makatanggap pagkatapos ng bayad mula sa insurance. Dito nagsisimulang magkaroon ng ibang anyo ang larawan.
At kung talagang umiral ang ganoong plano, mas naiintindihan kung saan nagmula ang figura ng hindi mahuli-huling magnanakaw na lumitaw sa kaso. Si Darin mismo ay tahasang itinatanggi ang anumang kinalaman sa nangyari sa kanyang mga anak na lalaki. Upang alisin ang hinala sa kanyang sarili, sumang-ayon siyang sumailalim sa polygraph test. Hindi siya nakapasa, ngunit kahit pagkatapos nito, walang sinuman, sa katunayan, ang seryosong naghukay sa direksyon niya. Hindi ang investigasyon, hindi ang piskalya. Maya-maya pa, sumali rin sa kaso ang isang appellate attorney. May mga bagay na talagang nakakapanindig balahibo. Ang opisyal na court stenographer, ayon sa pagsusuri, ay nakagawa ng higit sa 30,000 pagkakamali sa opisyal na transcript at humigit kumulang kalahati nito ay hindi mga tipo, kundi makabuluhang pagbaluktot. Lumilitaw ang isang simpleng tanong na mahirap sagutin. Paano hahamunin ang hatol kung mula sa mga materyales ay imposibleng maunawaan kung ano ang aktwal na sinabi sa loob ng silid hukuman? Susunod, lumitaw rin ang iba pang mga di pagkakaayon. Nalaman ng abogado na hindi ipinakita sa hurado ang buong recording, kundi isang maikling bahagi lamang. Ayon sa kanya, bago ang eksena ng silly string, mayroong 2 oras na seremonya ng paggunita. Ito mismo ang hindi nakita ng hurado. Ang mga hurado ay nakakuha lamang ng bahaging iyon kung saan tumatawa si Darlie at mukhang hindi angkop ang saya. At hindi nila nakita ang mga oras kung saan tunay siyang nagdadalamhati. Pagkatapos ay natuklasan ang isa pang kakaibang bagay. Itinago nila ang bahagi ng dokumentasyon sa litrato. Mga 1,000 larawan ang kinunan, ngunit mga 400 lamang ang napunta sa kamay ng mga hurado. Kabilang sa mga nawawalang frame ay yaong mga nagpapakita ng mga pinsala at mga pasa sa katawan mismo ni Darlie. Iginiit ng abogado, kung nakita lamang ng mga hurado ang mga larawang ito, maaaring nagkaroon sila ng pagdududa kung kayang ipasok sa sarili ng isang babae ang ganoong klaseng mga pinsala ng nag-iisa. Sa mga pagdududang ito ay sumasama ang iba pang mga detalye, lalo na ang medyas na may bahid ng dugo. Tinawag ito ng depensa bilang pinakamahalagang ebidensya sa buong kaso, at lahat ay umaasa sa orasan. Ipinaliwanag ng eksperto kalaunan, ang isa sa mga anak na lalaki na buhay pa nang dumating ang mga medik na may ganitong mga sugat ay hindi makatatagal ng lampas sa 9 na minuto. Ang tawag sa emergency service ay tumagal ng 5 minuto at 44 na segundo, at sa lahat ng oras na iyon ay hindi ibinaba ni Darlie ang telepono. Nang sa wakas ay dumating ang ambulansya, mga 2 minuto silang hindi pinapasok sa bahay. Inisip muna ng mga pulis na suriin ang lugar. Kung pagsasama-samahin ang lahat ng mga panahong ito para sa pagsasaayos, may natitirang bahagya pang 1 minuto kay Darlie, mga 1 minuto at 16 na segundo. At sa loob ng mga segundong iyon, ayon sa prosekusyon, kailangan niyang ayusin ang pinangyarihan ng insidente. Tumakbo palabas ng bahay, dalhin ang medyas sa layong 49 na metro, bumalik at magkaroon pa ng oras na sugatan ang sariling lalamunan gamit ang isang bagay. Posible ba talagang gawin ang lahat ng iyan sa ganoong panahon? Naapektuhan din ang mga investigador mismo. Ayon sa depensa, malubha nilang nilabag ang mga pangunahing patakaran ng trabaho sa pinangyarihan. Sa pamamagitan ng bahay, ayon sa mga kalkulasyon, hindi bababa sa 20 rescuer at pulis ang dumaan bago pagganap na isinara ang lugar. Ibig sabihin, anumang bakas, mga imprint, mga hibla, mga particle ay maaaring mabura, malipat o basta nawasak bago pahawakan ito ng mga forensic. Ang mga tuwalyang may bahid ng dugo ay nanatiling nakahiga kung saan ito nahulog. Sa tabi nito, sa karpet sa ibabaw ng mga tuyong mantsa, may mga imprint ng talampakan ng mismong mga taong dapat na nagtala ng lahat ng ito. At simula mismo sa sandaling ito, ang larawan ng pinangyarihan ay hindi na isang larawan, kundi naging ibang bagay na. Ang mga pulis, gaya ng natuklasan kalaunan, ay sila mismo ang naglilipat ng mga ebidensya, tumatapak sa mga mantsa, nagbubuhat ng mga individual na bagay, niloloko ang mga ito at inilalagay sa parehong mga pakete kung saan nakalagay na ang ibang mga bagay mula sa bahay. Walang sterility, walang protocol. Isang trabaho lamang ng night shift. At kabilang sa mga bagay na hinawakan ng mga investigador ay ang mismong itim na vacuum cleaner na sa loob ng maraming taon ay itinuturing na halos pangunahing ebidensya laban kay Darlie.
Ayon sa bersyon ng prosekusyon, siya mismo ang gumalaw nito upang magtayo ng peking eksena, isang pag-atake. Ngayon, lumalabas na hindi siya ang gumalaw nito. Inilipat ito ng mga taong dumating sa bahay pagkatapos. At dito sa puntong ito, lumilitaw ang isa pang tanong na, sa katunayan, ay nagpapawalang bisa sa lahat. Motibo. Sa buong buhay ni Darlie, walang isang pangyayari na may kinalaman sa pagiging agresibo. Mga malalapit, kakilala, kapitbahay, doktor, lahat sila ay naglalarawan sa kanya ng magkakapareho. Mapagmasid, mainit, mapagkalinga. Walang mga pagsabog ng galit, mga reklamo, mga nakakabahalang tawag mula sa nakaraan. At kung ipagpapalagay natin na talagang nagpasya siyang alisin ang sarili niyang pamilya, may kakaibang lumilitaw. Ang pinakabata, ang isa na wala pang isang taong gulang, ay hindi nasaktan. Siya mismo ang humihingi ng kanyang atensyon higit pa sa lahat. Dahil sa kanya, hindi siya nakakatulog sa gabi, pinapakain, kinakarga. Kung, sa pananaw ng prosekusyon, ang motibo ay pagod at pagnanais na mabawasan ang pasanin, gumuho ang lohika. Iniwan niyang buhay mismo ang naguubos sa kanya ng pinakamaraming lakas, at ang ikalawang kakaiba ay tungkol sa pera. Ayon sa bersyon ng investigasyon, umiikot ang kwento sa insurance. Ngunit ang insurance ay hindi lamang nakapangalan doon sa mga taong umano'y gusto niyang alisin. Nakapangalan din ito sa kanyang asawa. Malaking halaga. Kung pinag-uusapan ang pagkalkula, mas malaki ang maidudulot ng pagkawala niya. Ngunit nanatili siyang buhay at ligtas. Ang malamig at kalkuladong plano ay hindi ganito itinatayo. Ang mga tanong na ito ay nakabitin sa hangin hanggang ngayon. Paulit-ulit na bumabalik ang mga abogado sa mga paglabag na naganap noong panahon ng paglilitis. Itinuturo nila ang mga hindi pagkakatugma sa gawain ng investigasyon, sa mga inilipat na ebidensya, sa testigo na may dalang gulong, paulit-ulit na tinatanggihan ng hukuman. Sa halip na muling pagdinig, tumatanggap si Darlie ng ibang alok, isang kasunduan, simple ang mga kondisyon, tungkol sa kanyang mga anak na lalaki, at noon ang pinakamataas na parusa ay papalitan ng habambuhay na pagkakakulong. Sa katunayan, pag-amin kapalit ng buhay, tumanggi si Darlie, at dito dapat tumigil. Ang taong nakaupo sa death row sa loob ng halos 30 taon, na maaaring bigyan ng petsa anumang oras, ay tumatanggi na lumabas sa selda na iyon. Iisa ang kondisyon, sabihin na ___. Quote, __3, ___, ngunit sinasabi niyang ___, quote, _4, ___, at ang ___, quote, _5, na ito ay tumutunog na sa loob ng higit sa isang dekada. Hindi mananatili ang isang tao sa kanyang paniniwala ng ganoon kahabang panahon kung siya ay nagkasala. Mula noong gabing iyon, halos 3 dekada na ang lumipas. Hindi pa rin sarado ang kaso. Si Darlie ay nananatili pa rin sa death row sa Texas. Lumilipas ang mga taon sa labas ng bintana at hindi niya alam kung kailan ito magtatapos para sa kanyang sarili. Sinabi ng kanyang ina na handa siyang gawin ang lahat ng makakaya hanggang sa kanyang huling hininga upang patunayan ang pagkawalang sala ng kanyang anak. At si Darlie mismo, sa mga liham, ay umaamin na ang pagmamahal na natatanggap niya mula sa mga estrangherong tao sa buong mundo ang siyang tumutulong sa kanya upang abutin ang susunod na umaga. Minsan, ang 1 minuto dito ay parang 1 buong araw ang tagal, ngunit dumarating ang mga liham, at habang dumarating ang mga ito, mayroong lakas upang magpatuloy. Ang pagkakahiwalay, ang rutina, ang paghihintay sa mga desisyon, mga sagot, isang bagong proseso na marahil ay hindi na magsisimula kailanman. Noong 2011, halos 15 taon matapos ang gabing iyon, naghiwalay sina Darren at Darlie. Sasabihin niya ito ng maikli pagkatapos. Masyadong marami ang inagaw sa kanya, hindi lamang sina Drake, Devon, at Damon. Hanggang sa katapusan ng kanyang buhay, kailangan na niya ngayong hulaan kung ano sana sila, paano sana nagbago ang kanilang mga boses, sino kaya sila pagdating ng kanilang paglaki. Iginigiit niyang wala siyang ginawa, gayon pa man ay inagaw pa rin ito sa kanya, at ito ayon sa kanya, ang pinakamalaking kawalan ng katarungan.
Hanggang sa araw na ito, ang kasong ito ay nananatiling isa sa pinakakontrobersyal sa kasaysayan ng Texas. Pinaghati nito ang mga tao sa dalawa. Para sa ilan, lahat ay malinaw na. Isang makasariling ina, isang babae na mahilig sa alahas, mga resort at mga bakasyon, isang makinang nabuhay na pumili ng pinakamadaling paraan. Gusto niya na basta na lang mawala ang pamilya at bumalik ang dating maluho at maganda na larawan. Para sa iba, isang ganap na ibang babae na hindi pinakinggan ng husto, na isinawalang bahala dahil sa kanyang itsura na nagdusa sa postpartum depression ayon sa mga doktor na sa loob ng 30 taong ito ay paulit-ulit na sinasabi ang iisang bagay, hindi ako nagkasala. At sa huli, nananatili ang parehong dalawang tanong kung saan umiikot ang buong kwento. Ano ba talaga ang nangyari noong gabing iyon? Isa bang nakapasok mula sa labas ng bahay? O ang nangyari sa loob ng mga dingding na iyon ay nagmula sa loob mismo ng pamilya? Malamang na wala ng sino man ang makakatanggap ng mga sagot, ngunit ang ganitong mga kwento ay mayroon ding ibang panig kung saan hindi nakatayo ang mga investigador, hindi ang mga abogado, at hindi ang hukuman, kundi ang mga taong dumadating sa ganitong mga bahay matapos ang lahat ay matapos. Pagkatapos umalis ang mga pulis, pagkatapos magsiuwian ang mga eksperto, pagkatapos mapatay ang mga kamera. Yaong mga naiiwan na mag-isa kasama ang nangyari. Isa sa mga taong ito ay si Thomas Kunt, isang espesyalista mula sa Germany. Ang kanyang propesyon sa mga dokumento ay tumutunog ng tuyot, tagalinis ng mga pinangyarihan ng krimen at disinfector, eksperto sa mga lokasyon kung saan natuklasan ang mga bunga. Siya mismo ay nagpopormula nito ng mas maikli, ang kamatayan ay ang kanyang buhay. Malakas ang formulasyon, at ang unang tanong na kusang lumalabas ay simple. Paano ba talaga nararating ng isang tao ang ganitong trabaho? Pangarap ba ito noong bata pa siya? Ikinukwento ni Thomas ang tungkol sa kanyang 11 taong gulang na anak na lalaki. Kamakailan, sinabi nito sa kanyang ina na gusto niyang magtrabaho ng katulad ng kanyang ama. Sinubukan ng ina na malumanay siyang awatin. Mila, kailangan mong linisin ang mga gamit ng ibang tao, may mga amoy doon, may nakikita. Sigurado ka ba talaga? At pagkatapos ay nilinaw ng anak. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Gusto kong tumayo sa entablado at pagtawanin ang mga tao. Tulad lang ni Papa. Ibig sabihin para sa pinakabata sa pamilya, ang propesyon ng ama ay hindi iyon ang totoong kahulugan nito. Alam niyang pumupunta si Papa sa kung saan, gumagawa ng kung ano, ngunit walang mga detalye. Hindi pa umaabot ang mga detalye doon sa kwarto ng mga bata. Si Thomas mismo, ayon sa kanya, ay hindi kailanman nangarap na maging ganitong trabaho, lagi siyang naaakit sa mga lumang bagay, sa mga may sariling kwento, nakaraan, may dating may-ari. Kaya madalas siyang napupunta sa mga lugar kung saan nililinis ang mga apartment matapos umalis ang mga dating tumitira. Tinatawagan siya at sinasabi ang halos parehong bagay. Pumanaw na ang lolo, may natitirang cabinet. Gusto mo bang tingnan? At dumarating siya. Kaya patuloy siyang napupunta sa eroplanong ito. Sa lugar kung saan may umalis, palaging maaaring may matagpuang may halaga. Tinatawag niya itong legendar. Isang gabi na may grill, karaniwang grupo, walang kakaiba. Sa mga panauhin ay may isang empleyado ng criminal police. Nag-usap sila. At sa isang punto, sinabi ng tao kay Thomas ang isang simpleng bagay. Kung mahinahon kang nakakapasok sa mga bahay at apartment kung saan may pumanaw, kung hindi ka nito naaabala, bakit hindi mo gawin itong seryoso? Hindi mga gamit, hindi mowables, hindi antiques, kundi paglilinis pagkatapos ng lahat ng nangyari. At mula sa gabing iyon sa katotohanan, magsisimula ang ibang buhay. Hanggang sa puntong iyon, ni isang tunay na tawag ay hindi pa nakatanggap. Ang ideya ng paglilinis ng mga lugar ng insidente ay dumating kay Thomas Sukunda na parang pagliliwanag. Ganito ang kanyang pangangatwiran. Kung ikaw ang unang tumatawid sa pintuan ng apartment matapos ang trahedya, ibig sabihin ikaw ang unang nakakakita ng nakatago sa mga mata ng iba. Sa katotohanan, ikaw ay nasa harap ng kayamanan na wala pang nakakahawak, at ikaw lamang ang nabigyan ng pagkakataong tingnan ang mga ito. Buong weekend ay ginugol niya sa internet at mabilis niyang naunawaan ang dalawang bagay. Una, walang sapat na impormasyon tungkol sa propesyong ito sa Alemanya.
Pangalawa, hindi kailangan ng anumang espesyal na edukasyon o sertipiko para dito. At gaya ng matutuklasan kalaunan, ganoong sistema ng pagsasanay sa bansa ay simpleng wala. At noon niya na-download ang pinakasimpleng programa para sa pag-print ng business cards, mabilis na gumawa ng mga card, at sinimulang ipamigay ang advertisement saan man. Saan niya naabot? Kasabay nito, nagpatuloy siya sa pangunahing posisyon sa isang kumpanya ng pananalapi, ngunit kailangang mabuhay, at ang bagong proyekto ay nagdudulot pa lamang ng mga gastusin. Lumipas ang panahon, walang sagot, at sa isang punto may tumawag sa opisina. Sinagot ng kalihim ang telepono. Sa kabilang dulo ng linya, malinaw na nagpakilala ang isang tao. Criminal Investigation, Department ng Pagsisiyasat ng Mabibigat na Krimen, Commissioner Wize, at kailangan si Ginoong Kunt. Walang sino man sa mga kasamahan ni Thomas ang kahit na hinihinala na nag-aasikaso siya ng paglilinis ng mga lugar ng insidente. At anong paglilinis pa kung wala pa siyang kahit isang biyahe sa kanyang likuran? Pumasok ang sekretarya sa kanyang opisina nang may nanginginig na mga kamay at tahimik na iniabot ang telepono. Nanginginig din ang kanyang boses nang sinabi niyang nasa linya ang Departamento ng Criminal Investigation. Sinagot ni Thomas ang tawag at sa sandaling iyon ay halos nakalimutan na niya na sumali pa pala siya sa pakikipagsapalaran ito. Mga business card. Diretso sa punto ang komisaryo. Ikaw nga ba ang naglilinis ng mga lugar ng insidente? Mga bakas ng baril, dugo, utak na material, lahat ito ay hawak mo? Kusang sinagot ni Thomas. Siyempre, pamilyar ang lahat, walang problema, mabilis nilang idinikta sa kanya ang address. Kinailangang umalis kaagad at ibinaba ang telepono. Naiwan siyang nakatayo na hawak ang telepono at kumakatok sa ulo niya ang isang iniisip. Ano na ngayon? Isang pakiramdam na pamilyar mula pa sa eskwela. Para bang nagkukunwari ka lang, nag-aaral ng aralin, at biglang kailangan mong sumagot. Dumaloy ang malamig na pawis sa kanyang noo. Lumabas siya sa opisina. Pinapanood siya ng sekretarya ng may malalaking mga mata. May sinimulang sabihin sa kanyang likuran, pero binitawan niya na lang na makikipag-ugnayan siya mamaya at literal na sumibad palabas ng opisina. Siyempre, agad siyang tumakbo sa kabinet. Ikinwento niyang tumawag ang Criminal Investigation na lumabas si Thomas ng opisina na kasing puti ng tisa at nawala. Pagkatapos nito, sa loob ng ilang linggo ay pinalibutan pa rin siya ng sekretarya na may pinatampok na pag-aalaga. Ngayon ay sumakay siya sa kotse at sinubukang bumuo sa kanyang ulo ng kahit anumang plano. Dito niya naunawaan ang ganap na kabaliwan ng sitwasyon. Upang maunawaan ang sukat nito, sapat na ang isang detalye. Sa sarili niyang kotse, ang upuan ng pasahero ay palaging puno ng mga bagay. Kung gusto niyang isakay ang isang tao, kailangan niyang gumugol ng mga 10 minuto sa pagsasaayos ng lahat ng kalat na ito bago pa man makaupo ang tao. At ang parehong taong ito ay paalis na para mag-disinfect ng lugar ng insidente, kung saan ang pinag-uusapan ay dugo, disinfeksyon, propesyonal na kalinisan. At sa bersyon ng kanyang sariling plano ay tunog na matapang, pero sa katotohanan ay wala siyang alam na kahit ano. Mula sa kanyang alaala ay sumibol ang isang imahe mula sa serye na pinapanood sa telebisyon. Doon ang mga espesyalista ay palaging nagsusuot ng mga puting protective coverall. Ibig sabihin, ang unang gawain ay magtungo sa hardware store at bumili ng ganoong damit. Habang nakaupo sa manibela, hinahanap niya ang lusutan sa sitwasyong mukhang ganap ng walang pag-asa, at ginawa niya ang ginagawa ng marami sa mga ganitong sandali. Tumawag siya sa kanyang ina. Ipinaliwanag niya na ngayon ay tila isa na siyang tagapaglinis ng mga ganitong lugar, na tinawag na siya sa unang lugar ng trabaho at tinanong kung anong mga gamit ang mas mainam na dalhin. Walang pag-aalinlangang sumagot ang ina. Thomas, pwede ba akong sumama sa'yo? Hindi siya makatanggi. Dumaan siya sa construction store, bumili ng 2 protective coverall at tumungo sa bahay ng kanyang ina. Naghihintay na ito sa labas ng bahay. May hawak na 2 timba, matibay ang lohika. Sa anumang paglilinis, kailangan ng mga timba. Sabay silang umalis at hanggang ngayon, ang pamilyang pinuntahan nila ay hindi man lang nakaalam na iyon ang kauna-unahang biyahe ng baguhang espesyalista. Naisagawa ang lahat ng propesyonal at may taktika.
Nagpaabot ng pakikiramay si Thomas, tinanong kung saan eksakto ang doble. Nagpaabot ng pakikiramay si Thomas, tinanong kung saan eksakto ang lugar ng gagawing trabaho. Hindi niya ipinakilala ang kanyang ina bilang ina. Ipinakilala niya si Burke bilang kanyang kasamahan na umaasista sa kanya sa lugar ng trabaho ngayong araw. Pormal ang dating at hindi nagdulot ng anumang tanong sa mga kliyente. At pagkatapos noon, nangyari ang isang bagay na hindi naman talaga siya handang harapin. Sa katunayan, ang ina ang naglinis dahil siya ay nakatayo lamang sa tabi sa isang uri ng pagkapako na parang nadikit sa sahig. Pinunasan nila ang mga bakas gamit ang mga espongha, basahan at brush na dinala ng kanyang ina. Sa sandaling natapos ang trabaho at naipon na ang mga kasangkapan, nagbigay siya ng matibay na pangako sa sarili. Hindi na muli, ngunit may isang bagay na sa loob niya ay matibay ng nakakapit.